May ikukuwento ako sa inyo na hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung paniniwalaan ko ba o hindi. Nangyari ito nung lumipat kami ng nanay ko sa isang maliit na baryo. Hindi ko talaga gusto roon noong una. Tahimik kasi. Sobrang tahimik na halos marinig mo ang bawat kibag kapag naglalakad sa gabi. Ako nga pala si Miss Whitinger. Tingnan niyo ang aking ikikwento. Pero may isang bagay na agad kung nakapansin. Isang lumang bahay sa tapat ng amin. Matagal na raw iyong walang hatira. Sabi ng mga kapitbahay, huwag daw akong lalapit doon, lalo na kapag gabi. Noong una, hindi ko na pinapansin. Kala ko panakot lang nila. Pero isang gabi habang nakaupo ako sa labas ng bahay, may napansin akong ilaw sa ikalawang palapag ng lumang bahay. Nagpatingin ako nung matagal. Ma, tawag ko. Ano? May nakatira ba doon? Tumingin ang nanay ko sa bahay. Doon ko napansin na biglang nagbago ang mukha niya. Ang sabi niya, wala. Pero may ilaw. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo siya at hinawakan ng braso ko. Ang sabi niya, pumasok ka na. Sabi ko naman, Ma, bakit? Sabay ulit niya sinabi, pumasok ka na. Yun ang unang pagkakataon nakita kong takot ang nanay ko. Kaya lalo ako naging curious. Kinabukasan, nagpunta ako sa tindahan sa kabilang kanto. At tinanong ko ang isang matandang babae tungkol sa bahay. Ale, matagal na bang walang nakatira roon? Tiningnan ng Ale. Tiningnan ng Ale niya ako bago sumagot. Sabi ng Ale, matagal na. Pero bakit may ilaw kagabi? Bigla siya natahimik. Tapos, tinanong niya. Tinanong niya ako, may naririnig ka bang kumakatok? Sabi ng Ale, umiling ako. Swerte mo. Sabi ng Ale, ha? Bakit? Ang sabi ko naman. Lumapit siya sa akin at mahinang sinabi, kapag may kumatok mula sa loob ng bahay na iyon, huwag na huwag kang sasagot. Ang sabi niya, kinalibutan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero nasabihin niya yun. Lalo akong hindi mapakali. At nung gabing iyon, nakita ko ulit ang ilaw. 12:30 na. Dapat natutulog na ako. Pero hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko. Tumayo ako. Lumabas ako ng bahay at naglakad ako papunta roon. Habang papalapit ako, mas lalo ako kinakabahan. Pagdating ko sa gate, napansin kong bukas ito. Pumasok ako. Binuksan ko ang pinto at una kong narinig ay mahabang nangitinit ng lumang kahoy. Umakyat ako sa hagdan. 1, 2, 3. Hanggang sa marating ko sa ikalawang palapag. Doon ko nakita ang pinto ang pinag-uusapan ng lahat. May kandado iyon dati. Pero nang gabing iyon, nakabukas. Hindi ko alam kung bakit, pero nilapitan ko ang kamay ko sa doorknob at bago ko pa ito nahawakan. Tok, tok, tok. May kumatok mula sa loob. Atras ako. Tatlong katok. Tumigil. Tapos muli. Tok, tok, tok. Naalala ko ang sinabi ng matanda. Huwag kang sasagot. Pero sa sobrang takot at pagtataka ko, di ko napigilan ang sarili ko. Sagot ako ng, may tao ba? Ang sumagot. Akala ko tapos na. Pero biglang may bumulong. Mara?
Nanlamig buong katawan ko. Kilala pa ang boss na iyon. Boss, iyon ang nanay ko. Ma? Bigla akong napasagot. Biglang bumukas ang pintuan at walang tao. Madilim lang ang silid pero may isang mesa sa gitna at may kahon sa ibabaw nito. Lumapit ako, may nakasulat sa kahon. Pangalan ko, Mara. Pinuksan ko at hindi ko makalimutan ang nakita ko. Mga nitrato ko noong bata pa ako. Unang araw ako sa paaralan. Noong birthday ko. Pero may isang litrato na talagang nagpahinto sa paghinga ko. Litrato iyon nakuha ilang araw lamang bago kami lumipat. Ako ang nasa litrato, pero may babaeng nakatayo sa likod ko. At ang babaeng iyon, kamukha ng nanay ko. Binaliktad ko ang litrato, may nakasulat sa likod. Hindi siya ang tunay mong ina. Nangingirig na ang kamay ko. Bigla marinig ko, niyabag sa likod ko. Dahan-dahan ako lumingon. May isang babae sa pintuan. Mukha ng nanay ko, pero umiiyak siya. Mara, sabi niya, alam ko na malalaman mo rin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sino ka? Hindi siya sumagot. Sa halip, binigyan niya ako ng isang lumang susi. Gusto mo malaman ang katotohanan pumunta ka sa lumang istasyon bago mag-alauna. Anong katotohanan? Ang tungkol sa tunay mong pagkatao. Sabi niya. Kasabi niya noon, biglang namatay ang ilaw. At nung bumalik ang ilaw, wala ni siya. Tumakbo ako pa uwi. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang nanay ko na nakaupo sa sala. Parang walang nangyari. Tinanong pa niya ako, Mara, saan ka nang galing? Sabi niya. Hindi ako sumagot. Tingnan ko lang siya, tapos kinanong ko. Ikaw ba talaga ang nanay ko? Biglang nagbago ang mukha niya. Tumulo ang luha niya. Oo, sabi niya. Kung ganun, sining babaeng nakita ko? Matagal siya hindi nagsalita. Tapos sinabi niya, ang babaeng iyon. Huminga siya ng malalim. Ay ako rin. Sabi niya. Hindi ko na maintindihan ang nangyayari. Ma, sabihin mo na sa akin ang totoo. Pero hindi siya sumagot. Kaya kinuha ko ang susi at tumakbo ako punta sa lumang istasyon. Pagdating ko roon, halos alauna na. Tahimik ang lugar. Akala ko walang tao. Pero may isang tanglang lalaki na naghihintay sa akin. Ikaw ba si Mara? Ang sabi ng matandang lalaki. Tumango ako. At ang sabi naman ng matandang lalaki, matagal ka na namin hinihintay, sabi niya. Tinanong ko siya kung sino siya, hindi siya sumagot. Sa halip, binuksan niya ang dala niyang maleta. May mga lumang dokumento roon. May isang birth certificate. Tinanong ko ang pangalan ng nanay ko. Hindi yun ang pangalan ng babae kasama ko sa bahay. Tumingin ako sa lalaki. Sabi ko, nasaan ang tunay kong ina? Tinurok niya ang direktang lumang bahay. Sabi niya, naroon. Napatigil ako. Pero bago pa ang magkaripas, sinabi niya, patay na ang tunay mong ina. Sabi ng matandang lalaki. Parang biglang nawala ang lakas ko. Napasagot ako. Kung patay na siya, bakit may nakikita akong mukha niya? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, tumingin siya sa likod ko. May mga taong nagkahanap sa iyo. Dahan-dahan akong lumingin at doon ko nakita ang nanay ko. Nakatayo siya sa mga tatlong lalaki. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, uwi na tayo. Hindi ako gumalaw. Sabi ko, Ma, bakit mo ako niloko? Umiyak siya. Dahil gusto kitang protektahan. Protektahan? Laban kanino?
Hindi siya agad sumagot. Tapos sabi niya, sa mga taong gusto kunin ang bagay na iyon sa pamilya mo. Ano iyon? Sagot ako. Tumingin siya sa lumang bahay. Ikaw ang huling tagapagmana. Hindi ako makapaniwala, pero bago pa niya may paliwanag ang lahat, narinig namin tatlong katok. Tok, tok, tok. Kaling sa lumang bahay, lahat kami ay natahimik. Tapos tumakbo kami pabalik doon. Pagdating namin, bukas na naman ang pintuan sa ikalawang palapag. Masok ako. Wala na ang kahon, pero may isang sulat sa mesa. Kinuha ko iyon. Tatlong salita lang ang nakasulat. Hindi pa tapos. At sa ilalim nito, may pangalan. Pangalan ng tunay kong ina. Ang nanay na kala ko ay matagal ng patay. Bago pa ang pagkaripas, narinig ko ang boss niya sa likod ko. Mara, dahan-dahan akong lumung. Walang tao, pero sa salamin sa harap ko. Nakita ko ang sarili kong mukha at sa tabi ng mo. May isang babaeng kamukha ko. Mas maganda. Nakangiti siya, sabi niya, anak, hindi pa to ang buhok at buhanan. At doon natapos ang gabing iyon. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino talaga ang babae iyon. At ang pinaka nakakatakot, simula nung gabing iyon, tuwing eksaktong 12:30, naririnig akong tatlong patok sa pintuan ng kwarto.